Thank you for checking out this channel. If you are new here, hi, I'm Jennifer and Makay. I make educational and inspirational content. So if you don't want to miss any of our uploads, please hit the subscribe button and hit that notification bell. Lubos ko kayong binabati mga bata sa inyong pakikilahok sa ating talakayan. Naway marami kayong natutunan at naisapuso ninyong lahat ang ating mga tinalakay. Muli, ako ang inyong guro sa ikatlong baitang, Jennifer and Makay, para sa signaturang Mathematics na nagpapaalala na ugaliing maghugas ng kamay gamit ang malinis na tubig at sabon. At tayo ay manatili sa bahay upang makaiwas sa anumang uri ng sakit. Hanggang sa susunod nating aralin mga bata, God bless! Welcome sa 88.8 CSS Radio Eskwela Station. Magandang araw mga bata! Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa matematika, ikatlong baitang, ginang Jennifer and Makay, sasamahan at gagabayan kayo sa most essential learning competency na matukoy ang magkatumbas o equivalent fractions. Ngayon ay ika-12 ng Abril taong 2021. Isang magandang ngiti ulit ang aking pasimula bago ang ating aralin. Mga bata, inaanyayahan ko kayo na makilahok sa ating talakayan sa pamamagitan ng pakikinig ng mabuti at pagsagot kasama ang inyong mga magulang at tagagabay. Handa na ba ang lahat? Magaling! Pero bago naman tayo magsimula sa ating talakayan ay narito ang ilan sa mga paalala. Tiyakin na kayo ay nasa tahimik, komportable at maayos na lugar habang nakikinig sa ating istasyon. Sa puntong ito, nais kong kuhanin ninyo ang inyong learning activity sheets, lapis at papel at humanda na sa ating pag-aaral. Bago natin simulan ang bago nating leksyon, nais ko munang ipaalala sa inyo ang inaral ninyo noong nakaraan. Sa nakalipas na aralin ay napag-aralan ninyo ang paghahambing ng dissimilar fraction gamit ang criss-cross method o cross product. Kung ang denominator ng bawat fractional name sa isang set ng fractions ay magkakaiba, ito ay tinatawag na dissimilar fractions. Tama. Ang halimbawa nito ay 2/7, 1/9, 3/5. Ngayon mga bata, kunin at hawakan ang inyong learning activity sheet. Humbanda na tayo para sa panibagong aralin. Handa na ba kayo? Iunat muna natin ang ating mga katawan at tayo ay ngumiti at maghanda dahil sa ilang saglit lang ay ihahatid ko ang bago nating aralin. Sa ating aralin, matututunan mo ang pagtukoy sa magkatumbas o equivalent fractions sa pamamagitan ng mga modelo at gamit ang criss-cross method o products. Basahin natin ang sitwasyon. Tignan ang inyong learning activity sheet. Suriin kung paano ang pagtukoy ng katumbas na o equivalent fraction. Gumuhit sina Joy at Jan ng parihaba na magkapareho ang sukat at laki. Hinati ni Joy ang kanyang iginuhit sa 4 na magkakaparehong laki. Hinati naman ni Jan ang kanyang iginuhit sa 2 na magkakapareho ang laki. Kinulayan ni Joy ang 2/4 na bahagi ng kanyang ginuhit at 1/2 na bahagi naman ang kinulayan ni Jan sa kanyang iginuhit. Sinabi ni Joy, mas malaki ang bahagi ng kanyang kinulayan kaysa sa kinulayang bahagi ni Jan. Tama ba ang sinabi ni Joy? Bakit?
Okay, tignan natin kung paano ipinakita ang pagtukoy ng magkatumbas o equivalent fractions. Dalawa ang bahagi na nakulayan ni Joy mula sa apat na magkakaparehong laki. Samantala, isang bahagi mula sa dalawang magkaparehong laki ang kinulayan ni John. Makikita sa modelo na ang 2/4 at ang 1/2 ay magkatumbas na fractions. Maaring gamitin ang criss-cross method para matukoy kung ang magkatumbas na fractions ay magkatumbas nga. Paano ito gawin? Pakinggan at sabayan ninyo ang aking sasabihin mga bata. I-multiply ang numerong 2/4 sa denominator ng 1/2. I-multiply ang denominator ng 2/4 sa numerator ng 1/2. Ang sagot sa 2 times 2 ay 4 at ang sagot naman sa 4 times 1 ay 4. Dahil dito, matutukoy mo na ang 2/4 at 1/2 ay magkatumbas o equivalent fractions. Nakuha ba ninyo mga bata? Magaling! Tignan muli ang halimbawa. I-multiply ang numerator at denominator ng fraction sa magkaparehong bilang upang matukoy ang katumbas. Okay, sa ating halimbawa, sa number 1, i-multiply natin ang 3/5 sa 2. 3 times 2 ay 6 at 5 times 2 ay 10. Ang ating sagot ay 6/10. Tignan ang ikalawang halimbawa. I-multiply naman natin ang 3/5 sa 3. 3 times 3 ay 9 at 5 times 3 ay 15. Isa pang halimbawa. I-multiply naman natin ang 4 or sa 4 ang 3/5. 3 times 4 ay 12. At 5 times 4 ay 20. Ang ating sagot ay 12/20. Ang mga fractions na 6/10, 9/15 at 12/20 ay tinatawag na magkatumbas o equivalent fractions ng 3/5. Subukan nating sagutin ang mga nasa gawain 1. Gamit ang modelo ng fractions, ibigay ang katumbas na fraction ng mga modelo na nasa ibaba. Number 1, 1/2 at blank. Kung ang inyong sagot ay 3/6, tama ang inyong sagot. Magaling! Sa pangalawang bilang naman, ano ang inyong sagot? Tama, 6/9. Nakuha nyo ba? Palakpakan ang inyong sarili. Sa huling bilang naman, ano ang nawawalang fraction? Ang sagot ay 8/8. Tumpak ba ang inyong kasagutan? Ayan, naintindihan mo na. Sagutin naman natin ang nasa gawain 2. Panuto. Hanapin ang katumbas na fraction ng mga sumusunod. Piliin ang katumbas or piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa kahon na nakalaan sa bawat bilang. Number 1 or mga nasa loob ng kahon ay 2/4, 3/9, 1/2, 5/20 at 6/8. Number 1, 1/4. Number 2, 1/3. Number 3, 3/4. Ano ang inyong sagot sa number 1? 5/20 ba? Tama ka. Dahil kapag i-multiply natin ang 1/4 sa 5, makukuha natin ay 5/20. Sa number 2 naman,
Ano ang katumbas na fraction ng 1/3? Kung ang sagot mo ay 3/9, wasto naman ang inyong sagot. Dahil kapag i-multiply natin ang 1/3 sa 3, makukuha nating sagot ay 3/9. Sa number 3, ang tamang sagot ay 6/8. Dahil kapag i-multiply natin ang 3/4 sa 3, ang lalabas na sagot ay 6/8. Nakuha mo ba? Sana ay nakuha nyo lahat ang nasa gawain 2. Tandaan natin mga bata, ang equivalent fraction ay fraction na magkatumbas o magkapareho ang laki o sukat. Magpapakita or maipapakita natin ito na ito ay magkatumbas sa pamamagitan ng modelong at criss-cross product. Kung naintindihan na natin ang ating aralin, sagutin natin ang gawain 3 sa inyong activity sheet. So, panuto, alin sa mga sumusunod na pares ng fraction ang equivalent fractions? Isulat ang check kung magkapares at X naman kung ito ay hindi magkapares. Ilagay ang sagot sa patlang bago ang bilang. Gawin ito sa inyong bakanteng oras. Umaasa ako na lahat ng inyong sagot ay tama. Isumite ang inyong natapos na gawain sa akin kapag sa araw ng retrieval. Ibigay nyo sa inyong mga magulang at ibigay nila sa akin sa araw ng retrieval. Mga bata, huwag kalimutan na ilagay ang inyong mga pangalan sa inyong last. So, para sa recorded broadcast ng ating talakayan ngayong araw, bisitahin ang ating YouTube channel, Rick and Jen. Rick as in R-I-C and na symbol, Jen as in J-E-N. Gumawa rin ako ng video lesson tungkol dito sa ating aralin. Ipopost ko din siya ipopost ko siya sa ating YouTube channel din. Hanapin nyo lang yung tungkol sa equivalent fraction. So, doon makikita nyo na may application siya sa real life situation. At meron din siyang munting paraffle para naman ma-motivate kayo lalo sa ating talakayan. Nuulit ko po, hanapin ang ating YouTube channel, Rick and Jen, para sa video lesson na aking ginawa para sa inyo. Ito ay tungkol sa equivalent fractions. Lubos ko kayong binabati mga bata sa inyong pakikilahok sa ating talakayan. Naway marami kayong natutunan at naisapuso ninyong lahat ang ating mga tinalakay. Muli, ako ang inyong guro sa ikatlong baitang, Jennifer and Makay, para sa signaturang Mathematics na nagpapaalala na ugaliing maghugas ng kamay gamit ang malinis na tubig at sabon. At tayo ay manatili sa bahay upang makaiwas sa anumang uri ng sakit. Hanggang sa susunod nating aralin mga bata, God bless!